Hello guys, ang video ito is awareness para sa mga first timer or sa mga andito na hindi pa ito na-experience. Gusto ko lang i-share para iwas pahamak sa bahay ng amo, iwas pahamak sa'yo na baka ma-terminate ka kahit pagbago ka pa lang. So, please watch this video guys. Hello guys, off na naman natin today. Gusto ko lang ikwento yung nangyari kahapon. Grabe talaga yung kaba ko. Naiyak talaga ako sa emosyon ko. Hindi ko ma-explain. First time nangyari sa akin to. Kasi pinapasok ko kasi yung worker na nag-aayos sa banyo. Pinapasok ko sa bahay ng amo ko na hindi pa sila dumating. So grabe yung reaction ng amo ko. Grabe yung takot ko. Baka kung anong gawin ng amo ko sa akin na yung grabe yung galit nila na baka i-terminate ako. Yun kasi yung dito, yung nakakatakot na pag na-disappoint yung amo mo, pwede ka nilang ura-urada i-terminate, ura-urada paalisin o bigyan ka ng 1 month notice. Ay grabe talaga yung hindi ko na talaga uulitin. Hindi naman kasi klaro talaga yung instruction ng amo ko. Parang hindi ko rin alam, hindi rin ako nakapag-isip ng mabuti. Parang biglaan yung nangyari. Na sa umaga pa lang nagsabi na siya na anuhin ko yung may pupuntang mag-aayos sa banyo kasi nga yung sa shower yung doon is nagbara. Yung hole doon. Then may pupunta daw na mag-aayos. Tapos mga tanghali. So ako nagtanong naman, tinanong ko naman siya na na uuwi ba sila that time? Sabi naman oo. Ngayon nung magbandang tanghali na, hindi pa sila dumarating. Kumakain yung alaga ko. Patapos na rin. And then, nung tapos na kumain ng alaga ko, may tumawag. Isinagot ko naman, yun na nga yung mag-aayos. Kasi hindi yan sila makapasok sa baba pag, sa lobby, pag hindi i-confirm nung bahay na pupuntahan nila. Ngayon, hindi pa ako nakasagot. Binaba niya na, sabi niya, okay. Tapos, expected ko na yun na yung, yung nag-aayos. And then, nung nag-doorbell na, timing nag-text yung amo ko kasi i-chat ko pa lang sana yung amo ko na andito na yon. Inaunahan ako, dumating na. Timing, nung pagbukas ko ng phone, sabi ng amo ko, coming na yung mag-aayos. Paparating na rin kami, sabi. Nung nag-doorbell, pinapasok ko naman agad. Ang bilis naman agad nung tao na magsabi na saan yung ayusin. Dinala ko dun sa kwarto nila. Tapos sinabi ko na, ito, ayun, ang bilis niyang, pinamp niya yung yung banyo. And then sabi ko sa amo ko, andito na siya. Sabi ni, yun, nakita siguro ng amo ko sa CCTV. Pinicturean ko din. Hala, grabe yung reaksyon ng amo ko. Bakit daw pinapasok ko yung ibang tao nang wala sila. Hala, grabe yung takot ko kasi yung boses ng amo ko. Ayun, pagkatapos nun, edi nataranta ako. Tumawag yung amo ko, sabi niya, ba't mo pinapasok yung ibang tao dyan sa bahay namin? Hala, grabe yung takot ko kasi pag ganyan yung reaksyon ng amo ko, iba na. Hindi, yung yung tumawag siya ulit kasi naputol yung linya. Nung tumawag siya ulit, sabi, sabi, kausapin ko yung lalaki. Yung kinausap niya, pinalabas niya talaga yung lalaki. Ayun, lumabas yung lalaki, lumabas. Nung lumabas na yung lalaki, grabe yung takot ko. Ang bilis lumabas ng lalaki, parang natakot din siya na, parang sinabi na, yung wala pang consent na papasok na siya, pumasok na siya, yung ganun. Sana kinonfirm mo na sa amo yun bago pumasok, yung ganun. Maayos naman nung huli. Nag-thank you naman yung amo ko sa lalaki na pahintayin lang muna sa labas. Ayun, lumabas yung lalaki. Pero ako, grabe na yung kaba ko. Hindi ko na naalala na kailangan ko palang bihisan yung alaga ko kasi may activity. Pagdating ng amo ko, sabi ko, sorry. Sabi niya, ba't hindi pa nabihisan doon yung alaga ko?
siguro yung high blood niya sa akin, doon niya pinabuntong sa bakit hindi nabihisan yung alaga ko. So sabi ko, wait, sabi ko. Kasi sabi ko na I'm scared what I did. So kaya hindi na ako nakapag-isip kung ano yung susunod kong gagawin. Ayun, kasi parang bad mood yung amo kong babae pagpasok. Pero ngayon, parang medyo okay na siya kasi nung sinabi ko na yun nga, natakot ako sa ginawa ko. Sabi niya naman, of course, hindi mo naman ginusto na papasok talaga yung lalaki. Hindi mo naman gusto, sabi niya. Ayun, parang gumaan medyo yung pakiramdam ko. Pero pinagsabihan talaga nila ako na huwag talaga magpapasok ng kahit na sino na wala sila sa loob ng bahay. Kahit yung magsabi na mag-check ng gas, mag-check ng may i-check sa loob ng bahay, never ko daw talaga papasukin. Sabi ng amo ko, kahit nga yung delivery sa labas lang pinapalagay, di ba, ng pinto, kasi ayaw nilang pumasok daw sa loob ng bahay kahit na dyan lang sa pinto, basta ayaw nilang buksan talaga yung pinto. Kasi yung ibang amo daw is yung ibang tao daw nagpapanggap, nagpretend robbery na pala, magnanakaw na pala. So yun yung iniiwasan nila. Kaya laging lock ang pinto, lagi silang nagpaalala na don't allow anyone na papasok sa bahay nila kasi wala sila sa bahay. Kahit may CCTV man dyan, pag may nangyari, hindi talaga nila may stop, makikita lang nila. So yun yung iniiwasan nila. So grabe talaga, medyo hindi naman talaga sila na yung as in nagalit sa akin, pinagsabihan na ako, grabe kasi yung takot ko kaya yun. Tapos sabi nung amo kong lalaki, basta wag na talaga mangyari yun. Sabi ko naman, oo, grabe talaga, as in guys, akala ko nakatapusan ko na talaga kahapon, first time nangyari yun sa akin. Kahit sabi nung amo kong lalaki, kahit pulis pa yan na gustong pumasok, huwag mong papasokin, never, sabi ng amo kong lalaki. So lesson learned ito sa akin guys. So gusto ko lang i-share sa inyo para kayo din, sa mga first timer, kayo din mangyari sa inyo to, be aware kayo. Yun talaga, huwag talaga